Kasama ho natin sa studio ngayon si Babylene Fral. 39 anyos po, lumuwas po yan mula pa ho sa Bawan, Batangas. Gusto ho niya kasi hong humingi ng tulong dahil po ang kapatid po niyang si Jocelyn Abarquez, 49 years old, abay gusto na hong makauwi mula ho sa bansang Oman. Nagkakasakit na raw ito at namamaga ang buong katawan, na-confine pa nga Pinauwi rin po ng sa bahay ng kanyang amo at doon nagpapagaling. Kaya kausapin na natin. Okay, unang-una, nung umalis ang kapatid mo papuntang Oman, napansin nyo na buhuban, may ganit po siyang karamdaman mo ba? May sakit na po siya? Ano na po, parang nangingimay na din naman po siya. Okay. Tapos kaya lang, kailangan din niyang bumalik doon kasi wala nga po rin sa ano. Pero ang findings so doon, diabetes o bang sakit po? Ngayon po, nung na-hospital siya, sabi mataas daw po ang sugar, diabetes, tapos may sa kidney na rin. Tapos nakita ko, hindi na po siya makakilos kasi nagsisikip na din dibdib niya, yung sobra daw po yatang tubig na rin sa katawan. Bakit kidney na rin siguro? Parang ganun na rin. Nadamay na rin. Okay, ilang taon na ho siya sa Oman ho? Bali, tatlong balik na po siya. Bali, 6 years na, pamula pa nung 2011. Okay. Tapos ngayon po, last na po siya ngayon na January 20. Nag-end of contract po siya? Opo. Ngayon po, matagal na po siya nagpapaalam, kaya lang hindi pa rin siya pauwiin. So, sabi ng ate ko, siguro tapusin niya yung kontrata para at least may dahilan na siya para umuwi. Okay. Ngayon, parang hindi pa rin siya pauwiin. Ano daw hong rason ng employer? Bakit po siya gustong manatili pa doon? Sabi kasi ng ate ko, yung mga kasama niya, ganun din, hindi pinapauwi. Tapos, lumampas na sa mga kontrata din. Tapos, minsan, ang gagawin na lang, basta na lang dadalhin sa airport, papauwi na lang. Tapos siya, ganun din. Tapos hindi naman po sila nasweldo rin mga magwa 1 year na din po. Nung mamatay pong nanay ko noong December, gusto niya umuwi, hindi na rin siya pinauwi. Tapos ang ginawa na lang, binigyan ng pera na akala ni ate ko bigay para sa pamasahe. Hindi naman, parang doon na din yung sweldo. Tapos hindi na ulit nakakasweldo. Okay, Babylene, nasa linya ngayon yung kapatid mo na si Jocelyn Abarquez. Kausapin natin mula ho sa Oman. Jocelyn, magandang gabi mula rito sa Pilipinas. Kumusta ka na? Magandang gabi po, sir. Si Alex Santos Soto, kasama ko si Ben Tulfo. Nasa studio ngayon ang kapatid doon ninyo na si Babylene dito sa Kilos Pronto. Kumusta ka na? Sabi ng kapatid mo, ikaw daw merong karamdaman ngayon at gusto mo na daw umuwi. Opo, hindi po ako pauwi. Ng amo mo? Sabi naman po, tinapad ko na po yung amo ko na hindi ko na po kaya magtrabaho. Dahil hindi na po ako kayang tumayo dahil ang paa ko po ay lagi na pong panas. Hindi na ako kaya. Namamaga, tapos, ang akin po, tapos ang puso ko po, yung bibig, yung blood pressure ko po, lagi po rin mataas, sabi ng Dr. Tito. Hindi po ako pauwi dahil nang sinabi ko po sa amo ko na ako ay tapos na, ay kailangan ko lang umuwi. Gusto kong magpa-confine sa hospital sa Pilipinas. Sabi sa akin, hindi ka pwede dahil 40 tapos ka na, uuwi ka na. Sabi ko, gusto ko na po umuwi, magpa-confine sa hospital. Sabi, yun ang kasama mo. Yung daw yung kasama ko hindi siya, patay na po yung tatay niya. Hindi pa rin nakaka-uwi. Tapos na po ng 2 years. Jocelyn, dahil hindi ko lang maintindihan kung anong gusto ng amo mo. Dahil kung nakita naman siguro ang kalagayan mo, kita nga ho namin dito sa video, namamaga na nga yung paa mo, hindi ko maiisip ito ba'y nakausap mo ba siya na masinsinan yung amo mo o talagang wala siyang damdamin para sa iyo? Natatakot po kami sa kanya magsalita sa malakas po lagi ang boses niya. Kahit mahina po kami magsabi. Agad po ay siya biladas. Yung pong malakas agad po ang boses. Okay. Kung nakikiusap na gusto ko na pong umuwi at magpa-confine niya sa hospital dahil ang gamot po dito hindi po pa kasigo. Alam mo, Jocelyn, naintindihan kita. Talagang sa katayuan mo ngayon, sa nakikita namin sa mga video at sa pangungusap na rin ng iyong kapatid, talagang gusto mo na talagang umuwi at dito ka magpagaling. Siguro, nakausap mo kasi... Okay, Jocelyn, nakausap po ng Kilos Pronto, ang Overseas Workers Welfare Administration ng OWA. At ito po ang kanila pong... sa telephone rin. Nasa linya ho si Josephine Tobia. Siya po ang Advocacy and Social Marketing po, head ng OWA. Ma'am Josephine, magandang gabi ho. Yes, magandang gabi sa inyo. Opo. Si Jocelyn ho ay nasa kabilang linya ho. Live po siya from Oman.
At gusto na ho niyang umuwi. Ang problema ho natin, ma'am, ayaw daw ho ng kanyang amo. Paano ho natin matutulungan po? Si Jocelyn po, ma'am. Josephine. Oo nga eh. Chinek namin yung records niya. Mukhang 2 taon na yata siya sa kanyang employer. Opo. At wala na siyang recruitment agency dito sa Pilipinas na makokontak namin. Pero ang gagawin namin ngayon, magpapadala kami ng communication sa Polo OPA ng Oman Opo. para mabisita o matawagan itong si Jocelyn Okay. agad-agad at para malaman kung anong nangyari at ayaw siyang pauwiin kung finish contract na pala siya. Finish contract na ho noong January 20. So, wala na hong dapat na maging hadlang po yun, ma'am, no? Kapag finish contract na po, pwede na siyang umuwi. Yes, unless merong problema sa flight, schedule, sa mga ganon. At iba pang usapin pagdating sa pera. Oho. Yung mga ganon. Sana Okay. walang utang sa mga credit card. Oo. Mga ganon ang problema usually ng mga OFWs natin. Okay, Ma'am Josephine, may isa pa palawang problema. Nabanggit na rin po ng kapatid doon niya, nandito si Babylin. Sabi ho, hindi na rin daw siya pinapasweldo. Ang problema na rin po natin, baka paano ho yung kanya pong flight ticket po niya, yung eroplano? Pwede ho ba makahingi tayo ng tulong po sa OWA? Definitely yung repatriation ng worker na yan Opo. should be paid by the employer. Okay. Ang gagawin ng ating OWA Oman ay makikipag-usap dyan sa employer at i-compel sila na bayaran ng remaining salaries niya pati yung repatriation kasi nasa kontrata yon. Okay. That's nice, ma'am. Sana ho, tutukan ho natin ito, Ma'am Josephine po, para makauwi na rin po itong si Jocelyn po. Yes, definitely. We will help the worker. Okay. Thank you so much po. Communicate kami. Apo. Okay, Ma'am Josephine, welcome. thank you so much po. Mula po yan sa OWA. Okay, Jocelyn, napakinggan mo naman siguro ang OWA, no? At gagawa natin ang paraan. Opo. Ang Kilos Pronto ay nandito, nakaalalay sa'yo, at work hand in hand kami ng OWA para makauwi ka. Okay? Maraming salamat po. Relax ka lang dyan. Maraming salamat po. Oo. At makipag-coordinate na rin kami dito sa kapatid mo na si Babylin. Thank you, Jocelyn. Ingat ka dyan. Opo, salamat po. Okay. Babylin, ayos sa'yo. Okay po, maraming Sige, salamat. thank you so much.